Hi sa buong team ko international, ako si Apspia nyo, and right now we're gonna talk about NDO or New Distributors Orientation. Na ito yung sunod sa presentation before, naalala, doon mo nakita yung products, yung magkano yung kitaan sa front row, kung gaano kaganda yung front row, okay? And right now, dito naman sa NDO, ito yung sunod na dapat mong makita or maintindihan kasi hindi sapat na nakita mo na yung presentation. Kasi dito yung mas lalalim ka, okay, sa negosyong to. And this is very important, okay, sa mga nag-i-start pa lang gawin yung business na dito kasi lalalim yung motivation mo, okay? So, you should know how to do the business properly. Kasi marami in my experience, okay, sa networking, di ba, nagka-quit. Kasi hindi nila alam yung gagawin nila, tama ba? So, the moment na mahirapan sila, pinakamadali na pwedeng gawin, they just quit. We're in fact, here sa networking, okay, nobody fails, ika nga, in network marketing, okay? They just fail because they quit, okay? It's like, para kang alam mo yung nag-aral ka na ng nursing, okay, and then you fail the board exam. So, are you gonna blame, okay, yung school mo, okay, because you failed the board exam? No, definitely, right? So, same as dito. Ngayon, ang mahirap sa front row, hindi yung front row. Ang mahirap sa front row, yung pagbabago. Na dahil dito, so, ito yung first topic natin sa NDO na pinag-uusapan is fear and doubt. Okay, is removing your fear and doubt sa sarili mo and removing your fear and doubt on doing the business. Okay, marami kasi takot gawin yung business or takot gawin yung negosyo. So, ilan ba dito yung tipong, grabe, ang ganda ng front row, yayaman ako. Then, pag uwi ng bahay, totoo kaya? Diba? So, hindi alam. Okay, anong solusyon doon? Eh, di alamin mo. Okay, pag-aralan mo para mawala yung fear mo. Ang number one fear naman ng maraming tao dito is ito, fear of failure. Okay? So, takot mag-fail. Kasi nga, hindi nila alam. Tipong baka wala namang mangyari sa akin dyan, baka hindi naman ako kumita dito, baka walang sumama sa akin, baka hindi naman ako maging katulad ni Apps dyan, okay? Or baka sila lang yan kasi linya nila yan, baka para sa kanya lang yan kasi sila magaling sila magsalita. So, ang daming dahilan, baka ganito, baka ganyan, okay? Kaya yung buhay, di ba, nagkakanda hayop-hayop, okay, sa kakabaka. You know what I'm saying? Alright? Well, eto, failure is not bad. Okay? Mag-fail kayo dito, hindi kayo kumita first few months, it's normal. Okay, ganun talaga. Kasi bakit? Hindi ka pa marunong eh. Okay? So, hindi ka pa magaling. What do you expect? It's like para kang bagong driver. Tipong, bago ka pa lang, edi tumatakbo ka na ng 120. Okay? Meters per hour. Okay? Which is normal, means kapag nag-drive ka, bagong driver ka, kahit marunong ka, 'di ba? Minsan nga pag kinakausap ka, may nakasakay kasama ka, kinakausap ka, ayaw mong kausapin, 'di ba? Parang gusto mong sabihin, "Bro, mamaya na." 'Di ba? Huwag mo na akong kausapin. Nagko-concentrate. Bakit? Kasi hindi mo pa kayang mag-multitask. Pero, kapag natuto ka na mag-drive, okay, iba tipong may kausap ka na, nagte-text ka pa, tapos, kumakagat ka pa ng burger mo ng McDonald's. Diba? So, kayang-kaya mo na yon. So, what do you expect? Kapag marunong ka na, you expect efficiency. Kapag marunong ka na, you expect productivity. Pag marunong ka na. Okay? So, kapag hindi ka pa marunong, edi opposite. Diba? Kasi kinakapa mo pa eh. Alright? Ngayon, so normal lang na ikaw, may mga failures ka, okay? Hindi ka mo nakikita, 3 months ka na, wala pa rin nangyayari, tumatagal ka ng onte, okay? It's okay. Alright? So, yun ang normal. Alright? So, ang abnormal dito, yung 3 months ka na, 3 months ka pa lang, ang laki na ng kinikita mo, okay? Lahat naniniwala na sa'yo, ang galing mo mag-present, yung tipo nakakapag on the spot 3 heads platinum ka na, bago ka pa lang, di ba? Lahat ng kausap mo, oo. Di ba? Grabe. Pag lahat ng kausap mo, puro oo lang sa'yo, wala kang rejection, matakot ka. Bakit? Siguro malapit ka na kunin ni Lord, di ba? Lahat binibigay na sa'yo eh. Alright? So, nakuha mo. So, normal ang failure. Alright? So,
ang maling mindset ng maraming tao, naturuan kasi tayo na huwag ka mag-fail. Okay? Ang dictation kasi ng society, yung mga sikat, yun yung mga nagsasucceed. Okay? Yung mga nag-fail, wala yan. Alright? You're very afraid to commit mistakes kasi lalo na sa school, 'di ba? Bawal magkamali. Okay? So, pero in real life, okay, you have to commit many mistakes before you become successful. Na, nakuha nyo ba? Ang tingin kasi natin sa failure, masama. No. Failure is not the opposite of success, but failure is part of your success. Sa una, akala mo walang nangyayari. Okay? Akala mo lang. Kasi, ang batayan mo ng success, puro pera. Okay? So, ngayon, hindi mo na mamalayan, sa una, ang nabibuild muna sa'yo, yung character mo. Ang nabibuild muna sa'yo, yung confidence mo. Now, bago maging visible yung pera, ang mauuna niyan, yung invisible muna. Ano yun? Kakapal muna yung mukha mo, magiging positive ka muna, magko-commit ka muna, lalabas muna yung determination mo. Okay? Wala siyang pinakaiba kapag ikaw nagtanim. Okay? For example, ito yung lupa, nagtanim ka ng buto. Ngayon, ano yung unang tutubo? Yung nakikita o hindi mo nakikita? Yung hindi nakikita, okay? Yung ugat muna, okay? For example, ikaw nandito ka sa taas. Siyempre. Diba? So, makikita mo ba yun? Diba? May nangyari na doon. Yung tipong, pero na lang kung transparent yung lupa na, uy, tumutubo na. Diba? Transparent eh. Okay? So, tama mali. At the same time, ito, kaya hindi ibig sabihin, okay, wala kang nakikita. Okay? Walang nangyayari. For all you know, di ba, inuugat na. Okay? So, bago tumubo, we're in, ganun dito sa front row. Okay? Bago ka kumita, bago ka magkapera, ugat muna. So, ano ito? Diba, yung patience mo, okay? Commitment mo, character mo. So, kaya pag uwi mo, diba, sabihin sa'yo ng nanay mo, ikaw ang tagal-tagal mo na dyan, wala naman nangyayari. Diba, sabihin mo, Nay, inuugat na po. Diba? Inuugat na po. So, are you getting me? Yan. So, in short, bago tumubo, diba, ugat muna. Bago magbunga. Diba? Kasi ang makikita na lang sa'yo ng tao, yung result mo. Pero ikaw, okay, you should know that kailangan ugating ka muna. Okay? So, kailangan ito muna yung tumubo sa'yo, ma-develop sa'yo. Now, next natin is, ito, for si Thomas Edison. Siya nag-invento ng bumbilya. And, 10,000 ang failure niya bago niya na-invento yung bumbilya. Now, in-interview siya. Sabi, how do you feel that you failed 10,000 times? Sabi niya, I never failed. I just discovered that there are 10,000 elements that I can never be used or make as a filament. So, ang galing, no? Sabi niya, hindi ako nag-fail. Okay? I just discovered, okay, na meron palang 10,000 elemento na hindi ko pwedeng gamitin para maging filament. So, ganun din sa inyo. Kapag may nag-invite ka 1,000, ayaw maniwala. Sabi mo, may na-discover ako. May 1,000 akong kaibigan, ayaw yumaman. So, that's how you interpret things. Hindi yung pag walang naniwala sa'yo, mukmo ka sa bahay. Malas talaga, malas. You know what, Pinoy? Kapag hindi nangyayari according sa expectation nila isang bagay, malas. Kapag nangyayari according sa expectation nila, swerte. Now, next is, fear of rejection. Okay? So, a lot of people, maraming tao na takot ma-reject. So, pero kasama to eh. You will have to be rejected so many times, okay, before you become successful. Kasi they will never buy your idea. Diba? Utal ka pa eh. Diba? Yung tipong, alam mo dito, Diba? So, kinakabahan ka pa, paano ka paniniwalaan? Pero dyan sa rejection mo, dyan ka gumagaling. Dyan ka nai-immune. Gusto mong gumaling sa pag-refer ng tao, expose yourself sa labas. Huwag ka lagi sa opisina. Yung tipong, ba't tinanong ka na apply mo? Bro, saan ka? Dito absent ka training. Diba? So, ngayon, tinanong ka, saan ka? Anong ginagawa mo? Ito, sa nanonood ng video, training. Okay? Pag tinanong ka, ba't hindi ka nag-i-invite? Hindi, training lang ang training. Diba? So, takot ma-reject.
Labas kayo, expose yourself. Kailangan ma-immune ka sa rejection. Paano ka mai-immune sa rejection kapag lagi? Pag minsan ka lang ma-reject, naku, laging masakit. Kailangan lagi, kapag araw-araw ka na reject, tingnan mo, immune ka na. Pero kapag once a month ka lang ma-reject, ang sakit. Next month, ang sakit na naman. Diba? Next month, ganun ulit. So, paminsan-minsan So, paminsan-minsan, bugbugin mo yung sarili mo sa rejection. So, parang ganito yan okay? Minsan, sa 5, maniniwala, wala. Okay. So, ganun talaga. Hindi ka pa magaling Okay. So, sa 5, wala pa rin. Okay? So, tuloy lang. Sa 5, yan, wala pa rin. Minsan, pero sa 5, meron ng 1. Ganun lagi yun. Minsan, sa 5, meron ng 2. Pagaling ka ng pagaling kasi. Ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, gumagaling ka. Dahil gumagaling ka, dumadali yung ginagawa mo. Di ulit-ulitin mo lang hanggang sa mag-succeed ka. Kaya part ito, mare-reject ka talaga. So, kapag wala kang rejection, naku, nakakatakot yun. So, go on there, expose yourself. Parang sa mga bata, diba? So, sabi nila, mas healthy pa nga daw yung mga batang na-expose sa labas, okay? Naglalaro sa putikan, etc. Okay? Kasi kesa dun sa mga dalampin na laging naka-aircon or laging sobrang laging alcohol, etc. Diba? Sobrang mas malinis. So, mas sensitive sila pagdating sa bacteria or sa sakit. Mas madali silang kapitan. Pero yung mga uhugis sa labas na bata, diba? Kahit tumutuloy yung sipon nun, diba? Pero alam mo yun, ang dumi-dumi, okay? Kung saan-saan lang umuupo, etc. Kumakain ng madumi ang kamay. Pero still, hindi nagkakasakit. Tama kasi mataas na yung resistensya nila. So, ganito ka rin dito, di ba? Taasan mo yung resistensya mo. Okay, expose yourself to rejection. Normal to. Normal yan. Hindi pag na-reject ka, sabihin mo, ay, hindi para sa akin to. Sign to, sign. Ang hilig sa sign. Another example, si Kernel Kentucky. Okay, so he was 60 years old. Yun na-invento niya yung recipe ng KFC. Okay, can you imagine? 60 years old. Ang rejection niya, almost 1,100 ang kinausap niyang tao bago may nagsabing yes. Now, malamang wala tayong tinatawag na KFC ngayon kung nag-give up siya. Another one, si Sylvester, okay? Yung binibenta niya yung script ng Rocky, okay? Walang gustong bumili. Kasi ang condition niya, hindi lang ibenta. Ang condition niya, pag binili mo tong script ko, dapat ako yung actor. Bulol. Diba? Sinong bibili nun? So, rejection after rejection. Kaya lang may bumili. Okay? So, si Elvis Presley, okay, nung nag-audition siya, so nagigitara siya. So, sabi nung judge sa kanya, hindi pa siya tapos mag-gitara. So, sabi niya, magbuhat ka na lang delivery boy kaysa mag-guitar. They suffer, they face a lot of rejection before they become successful. Kaya dito, kapag nare-reject ka, ano yan? Ibig sabihin niya, may ginagawa ka, may attempt ka, kaya ka nare-reject. Hindi ibig sabihin, walang naniniwala sa'yo, permanente yan. Hindi ganon. Sa una lang wala, pero habang tumatagal, may maniniwala at maniniwala rin sa'yo. Now, nakuha nyo ba? So, itong dalawang to, failure and rejection, dyan maraming takot yung maraming tao. So, kailangan ma-overcome mo yon, yung fear and doubt mo, okay? Yung failure and rejection, you have to accept it. This is part of the process, okay?